Tidlag si Pimagkasayuran, kini ang balita. Ikala di pa nga itong tulumanon sa investigador, ingon man usab ang pababati na mo kaninyo sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Niya sila mga tinag sa pagkasayuran din mismo sa kini ang balita. Nagkadaiyang progresibong grupo din sa Sugbo nagpahigayong og lihok protesta gaganihang buntag atol sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos karong hapon. Kini ang balita. Samtang mga militanting pundok gihatagan og 0 nga grado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagdumala sa nasod taliwa sa pagpandangat sa presidente sa iyang ikaapat nga State of the Nation address karong adlaw. Kini ang balita. 79 anyos nga motorista patay samtang ango ng 14 anyos nga batanon nga angkas niini human ni bangga ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa kasakyanan sa Katipunan Street, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo gahapon buntag. Kini ang balita. Usa ka 18 anyos na lalaki nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan human kini ng labnig cellphone atubangan sa Abiliana National School, Barangay Sambag 1, Siyudad sa Sugbo. Kini ang balita. PNP ni pasalig dos kauluhan nga way hulga sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapin sa 23,000 ka mga pulis o personahe ang ipakatap. Kini ang balita. Katapos ang tudling sa kauluhan nga balita, Senador Francis Chis Escudero subling napili isip Senate President. Kini ang balita. Kini kay ni Super Juan Gantalo Kapuso kini ang balita ining adlaw nga Lunes, Hulyo 28, tuig 2025. Tidlag si Pimagkasayuran, kini ang balita. Investigador. Usa ka tinuyong tunumanon nga andam og taganang maminaw sa mga suliran, reklamo o giyango niya itong mga nilupigan nga way laing kadangtan. Investigador! Dini among suwayan pagsulbad ang mga suliran o reklamo sa pamuo. Ingon man ang mga yango nga wa maaksyon sa bisan unsang ahensya sa gobyerno. Investigador! Sumbunganan sa katawhan. Ania ang inyong sumbungan ng bayan, ang Investigador. Super Algen na Bakita. Kalamang hapon. Mga adlaw mga kapuso, ko Super Algen na Bakita mga higala ng adlaw nga Lunes, Petsa 28 sa buwan sa Hulyo tuig 2025 mga kapuso. Karon ang ikaapat nga Senate o State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kalihukan usab karon dito sa Senado, si Senate President Francis Chis Escudero nagpabilin sa iyang posisyon isip labing taas nga opisyal sa Senado atol ining ika-20th Congress human nga nakakuha o nakaangkon og majority votes ikan sa kauban niyang mga senador karong adlaw ni ha. Nagbotasyon sila mga kapuso. Sa ato pa napabilin siyang pwesto si Senate President Francis Chis Escudero isip labing taas nga opisyal sa upper chamber nga mao ang Senado. Samtang 5 lang ka mga senador ang nipili sa kaatbang ni Chis Escudero nga si Senador Tito Soto III. Wa kini makalampos sa iyang tinguha nga mamahimong Senate President atol sa ika-20th Congress. 5 batok sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 plus 5 19. So 19 5 against 19. So ang 19 ka mga senador pabor kang Senador Chis Escudero nga mao'y nakapapili niya pag-usab sa ika-20 sa 20th Congress si Senate President Chis Escudero mga kapuso. Samtang si Senador Tito Soto III wa mo lampos tungod kay 5 ra ka mga senador ang nakabutar ni Soto against nila nining mosunod nga 19 ka buok no. Og atong tan-awon dinhi actually si Senador Chis Escudero dito sa nibutar ni Soto. Mga dibutaro sa Soto si Miguel Subiri, si Loren Ligarda, si kining Hontiveros, Risa Hontiveros,
o si Ping Lacson. So si Ping Lacson, si Ligarda, si Soberi, si Chis Escudero o si Risa Hontiveros tuwa ni butar. Mauri ni butar ni Tito Soto pagka Senate President ang 19 kabuok nga mga senador nga wa na to manganli atong tanaw makakapasabatan ni ini. Tuwa butar ni Chis Escudero. Si Tito Soto, si Jingoy Estrada, si Joel Villanueva, si JV Ejercito, si Sherwin Gatchalian, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, si Bongo, si Peter Cayetano, Lito Lapid, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Mark Villar, Pato de la Rosa, Camille Villar, siya nang usa, kaning Erwin Tulfo, o niya si Marcoleta, si Bam Aquino, o si Kiko Pangilinan, tuah tanan butar ni Chis Escudero. Nga mao naghatod kang Chis Escudero sa pagpabilin sa pwesto o mo Senate President sa 20th Congress in preparation karon sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O sabay atong mapaabot, ma-review masiguro ni nato mga higala so nagkalabay niya nga tulo ka tuig na. Kaya hinumduman ang iyang mga gipanaad kaniadto may tungod sa mga infrastructure project, no? Mga kadalanan, mga taytayan, presyo sa bugas, yung mobalik sa pagka 20 pesos. Muna sa taon ron kung asaman ang mga unsaman o asaman ang mga tuman nga mga panaad sa atong presidente. Natunga naman ang 6-year term niya, natunga na ni mga kapuso ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa iyang tunga-tunga nga bahin sa pangalagan sa unom ka tuig nagatubang karon sa nagtubo nga o nagtubo o nagkinahanglan nga tumanon yung mga panaad sa nakalabay niyang mga State of the Nation address. Masuta ang mga track record karon sa presidente o kung sabay yang nahimo sa nakalabay mga higayon when it comes to transportation, agriculture, infrastructure. Makita mo rin diha sa iyang backdrop bitaw. Makita ninyo diha sa iyang backdrop sa gipagawas ka mga picture sa Malacañang. Makita diha ang mga taytayan, karsada, bugas o guban pa. O na kung unahon na to ni mga taytayan, no? Gawas ni mga karsada sa last year nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Misulti siya mahitungod sa railway renaissance nga makapamodernize sa pampublikong transportasyon o makapaluag sa grabing traffic dito sa kauluhan. Kining maong taytayan flagship project ni sa presidente sama sa MRT-7, North-South Commuter Railway, kining NSCR, o Metro Manila Subway o Mindanao Railway were all positioned as cornerstone sa iyang mga panaad. Sa progress report, may tungod ining MRT-7 o kining gitawag niyang mga railways, no? Which will connect Quezon City to Bulacan, approximately 80% complete, and is projected to begin partial operation by the end of this year. Sana sa mga gipanaad, ang 147 kilometer nga North-South Commuter Railway is considered the largest rail project sa Southeast Asia under active construction na. Nagsugod pa. I-construct pa kini. Pero although parts of it have encountered delays tungod sa rail right-of-way issue. Kaya ka naman mga yuta nga pribadong baagian. No? So, kana, may tungod sa bugas mga higala, ang bugas sa 4 years, ang mga kritiko tungod kay sa iyahang progress report sa railways o mga karsada, the story of Rice offers a different outcome. Kay buot sa presidente kaniadto nga himuon niya nga 20 pesos matag kilo. Bisan pa man kung ambitious kaayo ang maong saad, but in May 2025, ang Department of Agriculture o ingon man ang Office of Presidente milusad sa gitawag og Benting Bigas Meron na program which began making 20 pesos rice available to select sectors or selected sectors across the country. Atong tanaan pa ng uban mga kapuso kay ang panaan na niya karon is rice, niya railways,
dayon kining mga karsada Triple R, rice, rails, and roads, no? Karon sa ato ang pagpaminaw unya sa iyang State of the Nation address. Kumusta ka ni? O kung saan naman sila ang mga panaad ni ini mga kapuso. Standby ta, atong takna sa karon alas 3:29 na. Takna! Sige no! May mga panahon na karon nakasud na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa Batasan Complex. Andam na usab ang mga dignitaries, mga bisita, mga senador, kongresista sa Batasan Complex, and anytime karong alas 4 kini. Sa pagkakaroon tuwa pa ni sila sa Batasan Complex o niya nakikimamat pa sa mga higala sa mga mga kaalyado sa politika. Ingon man usab ang mga dignitaries, national dignitaries, o man usab mga bisita nato ikan sa gawas sa nasod ang nakapwesto nasod sa kining House of Representatives sa ubos bay Balaoranan, nakapwesto na usab samtang nag-andam sila kay karon ni mga panahona ang presidente tapos sa private lounge sa Kongreso doon pa rin sila kaukos uban sa pamunuan sa Senado o ingon man sa Kongreso mga kapuso. Alas 3:35 na sa kahaponon ni mga panahon na karon usab ang andam pa sila sa ilang kaugalingon o ang ato makita karon dinhi sa monitor maong pagpreparar sa mga katauhan sud mismo sa Batasan Complex o ingon man usab dito sa ubos bay Balaoranan mga kapuso ang ilahang mga dagway saya unya kasagaran sa mga pangsulo ba nila mga barong Tagalog unya sa mga kababayan sa mga Filipiniana wa pa sab gipakita dinhi kay gitangtang maguto sa House Speaker to mga fashion show sa mga asawa, sa mga babaeng mga magbabalaod, kundi ang ipabutang nga simple logyano lang nga sinina wa na fashion show na pa pero red carpet kay presidente may moagi diyan dapita, no? So nining mga higayon na alas 3:37 na sa kahaponon. Alas 4 ang oras mao ang gitakda das balaod nga magsugod. Sakay ang atong presidente sa presidential chopper nga dito ra sa nitugdon at nataran mismo sa Batasan Complex, the usual nga agianan gikan mismo sa iyahang pagkanaog sa Philip presidential chopper ni naglakaw din sa Inusara. Dayon gisugat siya sa hepe sa Armadong Kusog sa Nasod, sa Navy, sa mga kasundaluhan sa Armadong Kusog, unya saluduhan siya sa iyang pag-abot. The usual nga courtesy ngadto sa usa ka presidente. Dayon pagsuod niya sa Batasan Complex dito sa gisugat siya sa mga piniling mga kongresista, babae ug lalaki. Dayon nilahos siya ngadto sa Presidential Lounge. Then adto mag-abot ang House Speaker and Senate President for a couple of talks, kaokos dito mismo sa Presidential Lounge sa Kongreso. Isip pag-andam sa kaugalingon sa iyahang pakigpung sa nasod atol nining State of the Nation address. Daghan ang nangutana siguro karong mga panahon na usa na po kay panaad sa presidente kaya nga ato mga progresibong grupo ang ilang grado sa presidente zero man wa may nakabutang nga numero zero ra gyud. May tungod sa kining gilusad nila nga Benting Bugas meron na program sa Office of the President and Department of Agriculture ni ining tunga-tunga nga bahin sa buwan sa Hulyo mga kaigsuunan. Ang programa nakaserbisyo na kinidulaan sa 1 ka milyon ka mga Pilipino pinagi sa pag-distribute sa 2,100 metric tons of rice, 2,000 o sa 300 ka metric kong toneladang bugas pinaagi sa gitawag og 162 fixed and mobile kadiwa outlets all over the Philippines. Ang mga beneficiaries ni ining maong bugas katong mga miyembro sa 4-piece households, senior citizens, solo parents, persons with disabilities, and minimum wage earners ang nakabenepisyo ni ining maong Benting Bugas meron na. Ang bugas, ang tinubda ni ini gikan mismo sa mga local producers o gibaligya kini diha sa mga government subsidized rates aron pagtabang sa inflationary pressure may tungod sa pagkaon. Aron pagpahimos ni ini nga ang presyo tag 20 pesos lang ang kilo bisan og dili kay ni siya maka di beneficios kinabag-an basta lang kay naay natuman na kay mamay lang panaad. While the program does not yet provide 20 pesos rice
for the general population, it has fulfilled the President's promise in a targeted and operational way. Buti pasabot niya, wa ni siya maka-cater sa kinabang-an, meaning dili tanang tao nakapalit ani kadiwa outlets sa tag 20 pesos ang kilo. Kadto na to mga 4-piece households, citizens, PWD o mga minimum wage earners. Dili sa ilang panaad mahitungod sa mga karsada, the third pillar of the administration's agenda. Usbon ako, taytayan, karsada, o bugas. Mao ni gitawag og administration's agenda. Ang karsada o ang mga infrastructure project, apil ng karsada ni Ana, sits somewhere between rails and rise in terms of progress. Sa pagdumala ni ini, kaniadto sa kanihang administrasyon na matong build program. Gi-rebranded ni, giusab ni Presidente Marcos sa iyang administrasyon when it comes to infrastructure project. Gitawag ni nila og build better more. Uban ang panaad nga makumpleto kini o mudaghan pa ang ingon niining mga karsada nga maagian, mga taytayan o mga tugpahanan. Gani usa niini kini gitawag og Bataan Cavite Interlink Bridge nga gihimo ang groundbreaking early 2023. No, in the year 2023, padayon pa karon sa unang mga phases sa construction. Ang mga airport i-upgrade diri sa Bicol, sa Bohol, o sa Ninoy Aquino International Airport. Nagsige pagyapon, nagpadayon ang pagpa-improve usab na ini. But most have yet to make a noticeable impact on travel times or connectivity. Sa 207 kamang infrastructure flagship project, no, approved by the Department of Economy, Planning, and Development. Formerly mo ni siya ang National Economic Development Authority, NEDA. NEDA na siya. Karon giusab na Department of Economy, Planning, and Development. DEP, no? Mo na siya. 7 have been completed. 7 na kabuok. 74 ini nagpadayon pa sa paggama. 34 ni ini are approved for implementation. 9 await non-government approval. 41 are under project preparation. And 42 are under pre-project preparation. Pre-project preparation. Pasabot ni ini, these are projects with ongoing pre-feasibility or similar studies. Napa sa estado sa pagtuon. Mga kapuso nga nagpaminaw karon ining mga higayuna. Alas 3:42 na pinabilin diyan panandom sa Liboy. Okay, maghuwat-huwat ang tag-unsay ato mapupo nga kasayuran ning sugod na ni ining State of the Nation address. Tako lang gyud mo diha sa DYWS Super Radio. Daghan pa nga mga problema sa pagkakaroon ng itubang sa atong presidente ka traffic ito sa Manila mo na nga gimanduan niya ang Department of Public Works and Highways DPWH nga paspasan ang rehabilitasyon. Dunay mga direktiba gikan sa presidente nga gibuhat kay ang tuyog tumong niini to raise the bridge load capacity to 12 to 15 tons by December of 2025 with more than 500 million allocated towards interim retrofitting and emergency works. Doon na may mga ipang-ayo nga mga taytayan, may budget na niinim na paspasan kini magamit aron pag-ease, paghupay sa grabing kahuot sa dagan sa trapiko dito sa Manila o bandapit dito sa Luzon, mga kaigsunan. Ang tibuok nga rehabilitation plan spanning all 42 spans carries a projected price tag of 5.9 billion pesos nga makapalambo sa por lo menos 33-ton design capacity within 2 years. So kinatong ipanghisgutan, nagdagan ni sa karon ang uban ni nahuman na. Ang uban pa nagdagan pa ni siya, nagpadayon pa ang construction. Ang problema lang kay dili mapaspasan, no? Padayon na construction, mura ning gisulti, padayon na ang construction. Mao na nga kining maong administrasyon ni Presidente Marcos, mao na siya nagtubag sa atong zona karong adlaw. The challenge will be less about announcing new plans and more about showing how existing promises
kaning iyang mga panaad matuman ba kini sa nahabilin niyang 3 ka tuig nila nga termino isip presidente. So ang countdown ni ini magsugod karon iguman siyang suna og unsa na pud kay panaad niya wa pa magani matuman ning uban diyan naa na saglain. Kaya ang atong paabuton ni kini mga panaad na usab sa mosunod niya nga mga tuig kay matapos man ang iyang pagduma sa nasod nga Pilipinhon sa 3 years from now, that is 2028. No, 2028. Mao nay latest sa atong nahibawan sa atong pagpanikidukit tungod kay ang kining administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga kigsunan 3 ka R ang iyang gipuntarya gi-target niya ini kuman sa termino makumpleto ning mga project diha sa mga taytayan, pagdugtong sa mga dagkong syudad, pagdugtong sa mga latason ug dagkong lagpad nga lawod, dugtungo na pinagi mga taytayan kay mas mulambo man ang isig kadapit ang isig tampi sa matag taytayan kung kitang taga Cebu City madugtong tagdali dito sa Bohol. Ang Bohol usab makadugtong dali diri sa Cebu City. So daghang mga negosyante ang magtukod og mga negosyo sa Bohol pananglitan kung mutakdo ng taytayan kini atong lugar. Karon lang di pa ta sa Cebu City to Cordoba, no? Pero amot asa na ron katong giplano kaniadto nga from Cordoba to Bohol nga adto mo dugtong sa Hitafe. Ana, so sayon na lang kay na magbisikleta na lang ka maabot ka nag Bohol. Ana, so ang mga negosyante kadalitan lang magtukod ng negosyo dito sa Bohol. O gasa mo tugdo na mong taytayan. Kaniadto ako na ibawaan mo Hitafe na. So gaso ka mo tugdon dito mo, ito yung unang mabulahan sa mga proyekto. Nindali na lang kayo latason ang Cebu Bohol. Di na ka magpaabot og fast crop o sana diha. Kay madara maging kasakyan, madara maglatason pinagi sa mga bihikulong available usab mga kapuso. So that's the one of the main vision ni Pangulong Marcos kining mga taytayan. Ikaduha, karsada. Dik may kinahanglan doon may mga karsada nga di na kinahanglan pa nga atong butang taytayan. So ang pagdugtong na sa mga dagkong probinsya, no? Nga mahimong ato lang biyahion pinaagi sa sakyanan, bihikulo. Ang pagdugtong from one province to another provinces and another provinces sa unahan pa niya na, dako nang ikatabang sa paglambo sa ekonomiya. Okay? Food security, kining bugas, importante kining bugas, no? But ang ingon din nga sa una, ningon ko nga ang mga farmers dito sa gawa sa naso no, may mga dato kaayo. Nya mga farmers din sa ato Pilipinas mo na samot ka pobre. Wala nga doon ay mga plano nga kining maong mga local rice producers palit to sa gobyerno. Mamalit mas ang gobyerno mga imported. Nya usa man to balanse sa kanindot ining klase sa mga imported sa ato mga local rice producers kaya mahimo naman lang kita kuwang ayuda ni ang ato mga local farmers when it comes to fertilizers ug uban pa kuwang ayuda ang kadali pagkahalin unta sa ilahang mga ipang produce malangay kay ang taytayan gubaon ang karsada di maagian ana bitaw. So ang quality sa mga imported rice ang ato mga local producers di na di mahalin nila kay di man ni mimis di man ni pareha ng ipangkumpra nga imported. So ano magkumpra matag imported kini ato galmon ang ato mga local rice producers. Galmon, meaning to say, ayudahan ng fertilizers o kung sa may problema sa pagdagan sa mga sakyanan, padong nga sa kamerkaduhan, kung kasi mong palit anak nga mga LGU. Kaya kining mga LGU, doon naman na ni programa pa kaning ato nga kanang paliton sa local government unit ang mga produkto sa ato mga local farmers. Unya, pinaagi sa subsidy sa gobyerno, mahal ni ibaligya ang magsabarato nga presyo. Pero ang katong mga local farmers, bayaran to sila sakto. Ayudahan og mga fertilizers og mga sakyanan magani iayuda aron mas dali ang ilang pag biyahe paingon ngadto sa hingtungdan. Pero ana matuman, no? Kay ang mga local government unit mo yamiid man po nga kahasol ba na kami pa inyong patindahon? No, pagtabang na sa mga local farmers. Nga ang ilang mga abot paliton dayon dili pa abtang o ba mabahaw pa o mga karanon magani o mga lagot mo mabahawan pa dili mahalin ana unya usab sa pagkahalin nga tan-aw nimo ang mga butig bukbukon ang mga kamutig ibukbok kano man kuwang sa ayuda when it comes to fertilizers ug uban pa nga makapanindot sa kita o makapanindot sa produkto mao na nga ang ida dito wala the natural way nga mo igdal nga ng butig ng kamutig unsa kuhaon na lang na.
Nya di ta kita og quality nga produkto. Dili sa dandali mahalin ito sa merkado kay di man di kalidad ang epekto kay kuwang sa ayuda og wintag fertilizer kanito na mga administrasyon gikawat ang budget. Napunta noon sa mga bulsa sa mga magbabalaod. Nya nasakpan, wala na mauli. Muna nga ang local farmers at nato din sa Pilipinas mas pobre. Mas dato ang mga farmers sa laing mga nasod kay sila gigaproduce og mga kananon aron pag-secure sa pagkaon sa mga pagkaon ngadto sa labing ubos nga tao sa usa ka nasod ngadto sa labing taas nga tao sa usa ka nasod pareha ra sila pagkaon the same quality kay ang gobyerno nag-ayuda man niini mga klasihas mga tao mag-uuma makadas kamadan o mag-uuma ka man dito sa kadagatan maura na ayudahan kaayo di mas lang makaproduce og daghan kay naa sa ubang mga negosyante nga nagtuko sa dagko kay mga sakyanan sa kadagatan unya ang mahitabo mangisda dito, paagi sa illegal fishing, dinamita, dakdakan ng mga gasang, samot, walay igo na hinuong makumpra, o inguman usab, makita nga to mga local farmers in the sea. Alas 3:50 na mga kapuso sa itong pagpanubay usab diri sa Pangandam sa State of the Nation Address ito karon sa kauluhan mga higala. Wag tuo sa ilang mga rally dito Wa may klase ron sa mga dapit dito sa Luzon o sa Manila nga ang mga tunghaan dool mismo sa Batasan Complex, no? Nya way klase kay gilimpyo ang krasada o nya wa say klase kay maminaw usab ang ato ang mga kabataan dito mismo sa kauluhan mga kapuso. At tanganan mo guni basta State of the Nation Address. 10 minutos na lang di pa mag-alas 4 ang takna sa kahaponon. Ito panaguban Carlos Tulumanon agi pangandam sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Alas 3:52 na mga kapuso o sa katuig na nakalabay uno na ba kay kausaban ang DepEd, Department of Education mga kapuso sa bag-o nagdumala ni ini no na sa tibuok nasod no tibuok nasod unya sa katuig na nakalabay ang DepEd, Department of Education ang ahensya sa gobyerno nga usa sa mga nakakuhag dakong pahat sa budget sa General Appropriations Act for next year and every year. Kaya mo sa ning bau-bauon sa budget ng Department of Education, magkuwag ang ensayo o training sa mga magtutudlo, mabasol sab kay dili quality ang mga graduates. Ipapasar lang kay pool na nga ning estudyante ipasar na kadong 75 ra imong grado pero dili haom ang nakatunan sa 75 nga gihatag basta makapasar lang kay mao magiingon nga no student behind wa gyud pabalikon nga estudyante bahalang nagkandarapa na ang estudyante papasaron lang gyapon kay no student behind lagi ang DepEd mipalapad sa gitawag og early childhood care unya ni palambo sa teacher welfare pasabot niya ang mga maestra wa na magbakutot sa pagpanudlo sa mga tinud-an kundi doon na po sila kaginhawaan no and modernize the curriculum doon na iba mga curriculum mga gipangtangtang na sa DepEd kaya wa ni kapuslanan nagdaghan na sa libro sa estudyante no nya na mga obsolete na ni klasiya sa pagpanudlo mora makuha-kuhaan sa mga maestro katudlo ni pagtangtang and addressed infrastructure gaps mo na yun amo ni sige pasabot no ang ubang mga dapit sa itong nasod, mga kabataan, itong mga langoy-langoy itong sapa, ubang mga sakyag pambot, sakayan, aron makatadla sa mga eskwela. O nga, aron pag wagtang ini maong gintang, ito ko itong mga taytayan. Mo na siya targets of vision sa itong pamundo nasod. Nga dugtungon, himuong sayon ang mga agianan. Ikan sa katampi, sa isla, padung ito sa laing isla, kito ang eskwelahan. Tadlason. Ang ubang mga itanunan, hindi ka eskwela, kaya way pambot. Di kay eskwela kay bawod ang dagat mo na nga pabilin sila sa ilahang nakamahuan lugik ig mahuman unya ang DepEd usab sa iyang bahin it's scaled up feeding for all kindergarten learners feeding program ni nagtukod gitawag og new child development centers filled most teaching posts and reduced teacher workloads panahon pa ni Vice Presidente
Sara Duterte sa siya pay hepe sa DepEd, dili nagsugod ni ang pagtangtang ang pagkalta sa magimbuhaton sa mga magtutudlo. Nga ang kanadto mga tutudlo magsuwat pa diri, mag-submit pa mga report sa principal, manudlo pa kapuya. Kanang gikuhaan na doon na yung gipang-hire nga mga admin personnel nga mo'y mulihok niya na aron mga maestra makapokus o makatutok lang yun mismo sa pagtudlo. Na, niya, DepEd also launched a revised K-10 curriculum embedded with TVET in senior high school and rolled out recovery and digital connectivity programs. Kaninon sa diliputan na mga eskwelahan na mga internet o uban pa. Kadaghanan gihapon may mga signal, mangatkat lang gyapon sa ngas kahoy aron makakuha og signal. Tinuod, disod man pud kay magbutang og signal dito napita for some many reasons pero di na mahitabo og dili na tagaan og pupareha sa gibuha sa kamadaan. Ato mga tuas mga kabaybayunan duo-duo sa dagan makakuha sa maayong signal pero doon na siya ba mga dapit nga kining di gyud maglisod gyud sila sa pagkuhag mga signal mga kapuso. And the other one is strengthening early childhood care and nutrition. Importante ang bata, ang usa ka tinun-an nga matug eskwelahan nga dili maghawhaw ang tiyan kini nakasabot sa classes maestra, sa gitudlo sa maestra kun may soda imong tiyan. Naghawhaw pa imong tiyan, naghawhaw pa imong utok ug imong hunahon kay masabot kay gutom. Wala nga gi-introduce ang gitawag og nutrition program sa gobyerno uban sa patigalayon mismo sa Department of Education nga dunay feeding program. Kung say gap dito sa ilang panimalay nga wa sila pagkaon dili sa eskwelahan na sila feeding program. Apan mag-unsa ra ba na di man nakatiting ra magyud sa pagsulbad sa problema. Doon naman ang mga barangay doon ay gitawag og nutrition scholar. Dili po ng barangay nga naay mga nutrition scholar funded by the local government unit. Kini mga nutrition scholar diya sa barangay mo na sila mangita atong mga recipients diya silang barangay nga mapahigayon feeding program once a week, pakanon, tudluan mga ginikanan aron dili maiwit sa nutrisyon, dili maiwit, dili mauwahi sa nutrisyon ang mga kabataan. Mo na nga sa barangay naa sa nutrition scholar nga maoy mo pahigayon og kanabitang study kung asa dapita diya sa barangay nga ayudahan kanunay og kanang pagkaon aron ang mga bata mga bata padayon masayon ang pagsabot niya sa pagtuon. So laing bahin mga kapuso niya itong pagpaabot the State of the Nation Address. Yan naman ni si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos naglakaw na kini siya diha mismo sa Batasan Complex. Niya ato na ning ibaling unya atong paghatag kaninyo og kalambuan inigabot na gyud ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Batasan Complex na gyud no. Naginusara sa naglakaw sold na ni sa Batasan Complex ang ato nang inigabot ani niya dito sa yang pudyum. Kay igo maabot sa dito musaka siya sa taas o niya mag-abot sa ang Senate President o House Speaker kantahon na yon ang mag-ampo na yon economical prayer dayon ang pambansang awit no hayag kaing panggian sa presidente no well lighted ang mga lugar lagi ginusara ra gid siya why nagsunod niya why mga batos siya ra gyud no nagsulo na sa naglakaw but I'm quite sure ang mga security personnel ni dili nilayo siya gilaktan. Okay, so ana nakasuod na siya mismo dool sa complex. Kanang complex pasabot ang tibuok yun na edifisyo na sa naglakaw na sa ato padong na sa atos gallery na si tawag ini. Na nagsugod na sa bugtabi sa Liboy atong iliwag atong signal diri sa atong GTV mga kapuso sa atong broadcast karon ni mga panahon na. Atong ibaling ang ato ang broadcast diri sa Liboy. Masud na ba? Aligata dong. Yan ang kasunod sa complex na kaway-kaway na ang presidente. Cha! Pumapalakpak naman yung ang awit ninyong madungog mo ni sa silbing background sa pagsud ni Presidente Bongbong Marcos sa complex Pilipinas Kung Mahal. Nagnilamano pa ang presidente sa iyang mga kaalyados politika, mga kongresista,
luyog ining awit nga Pilipinas kung mahal. Mo ni atong kantahon kaniadto og nabot na babalik karon sa elementarya pa ta kanilang hapon, pamansang awit nya sundan dayon sa Pilipinas kung mahal. Kaniadto sa elementarya pa ta pamansang awit sa buntag, nya pamansang awit sugbo dayon, provincial hymn. Nya kahapon pamansang awit dayon Pilipinas kung mahal. Mapuspusan tas stick sa maestra kung pagkantahon ka niining Pilipinas so mahal siya kasago puspusan ka sa maestra pero wag yung mga mama ato mo reklamo kay ginalaguming daan nga inyong bata to Luis Cantan saka na ang presidente ato padayon karon GTV.